Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong almusal. Ito po. Ito yung cheese pimento. Palaman. Ito naman yung pinalamanan. Pan. Ito po yung kape at chocolate. Magkahalo na po ito. Yung mga kape ganyan na binibenta. Para 3-in-1 style. Pero chocolate at saka nakamix. Po. Sige, kain po tayo. Ibigan, kain po tayo. Ng almusal na bigay ng Diyos ay sa Mateo 6:9. Ama namin nasa langit ka, in verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya Diyos po nagbibigay ay sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. God is good all the time. Kain na po tayo. Kaya in the middle of all these realities, one thing remains unchanging, the grace of God. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, ang ating pong pagbubulayan ngayong sandali ay ang pinamagatang biyaya sa biyaya. Nahango po sa libro po ng ating minamahal na Apostle Jonathan Esperiol. To God be the glory. Kaya mula po ito sa isang talata po ay 16. Sabi po sa banal na kasulatan, sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ibig sabihin po nito, ang Diyos ay hindi lang minsan nagbibigay. Siya po ay patuloy na nagbibigay, hindi lang sapat, kundi sagana. Hindi lang din po minsan, kundi siya po ay nagbibigay araw-araw. Kaya ngayon po, ano nga po ba ang biyaya? Minsan, kapag naririnig po natin ang salitang biyaya, kadalasan, ang naiisip po natin, tulong, di ba? Brother Raymond, pagpapala, o kaya ay magandang pangyayari. Kapag naririnig natin ang salitang biyaya, yan, promotion, pera, answered prayer. Pero minsan, ang biyaya ay hindi nakabalot sa magandang pangyayari. Halimbawa, di po ba may mga tao na nagsasabing, hindi pa nasasagot ang panalangin ko. Pero, buhay pa rin ako, di ba? That itself ito'y tinatawag na biyaya. Praise God. Purihin natin ang ating Panginoon. At iba rin, may iba na walang trabaho, pero may pagkain, di ba? May sakit, pero may lakas ng loob. May problema, pero hindi nawawalan ng pag-asa. Purihin ang Panginoon. Kaya ang biyaya, ito ay pag-ibig na hindi natin deserve. At ang biyaya ay kabutihang hindi natin kinita. Ang biyaya ay awa na hindi natin kayang bayaran. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sabi po sa Efeso, sa 2 ang talata po ay 8, ang sabi po dito sa banal na kasulatan, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya po malinaw, ang biyaya ay regalo, hindi po ito gantimpala. Hindi din dahil tayo po ay mabuti, kundi dahil mabuti ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. At minsan po, kailangan din nating ipaalala sa ating sarili na dahil may mga panahong iniisip natin na kailangan maging sapat muna, maging maayos muna tayo, maging okay muna tayo, bago tayo lapitan ng Panginoon. Pero alam niyo po, ang totoo, lumalapit tayo sa Diyos dahil tayo ay hindi perpekto. Lumalapit tayo sa Diyos dahil tayo po ay kulang. Praise God. To God be the glory. Kaya ang Diyos po, ang pinagmulan ng lahat ng biyaya, anumang meron tayo, anumang sitwasyon natin, anumang kalagayan natin, ito po ay galing sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga po sa Santiago, sa 4 ang talata po ay 6. Ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya
sa mapagpakumbaba. Purihin ang ating Panginoon. Kaya hindi po, ayon po sa ating nabasang kasulatan, o banal na kasulatan, hindi po pinipili ng Diyos ang perfect na tao, kundi pinipili ng Diyos ay yung mapagpakumbaba. Alam nyo, ang tao kasi ay napapagod ng umasa sa kanyang sarili. Parang sinasabi niya na, ginawa ko naman ang lahat, pero kulang pa rin. Tinulungan ko naman ang lahat, pero ako sa akin, walang tumulong. Kaya ang biyaya ay hindi para sa mga mapagmataas na nagsasabi, kaya ko to, di ba? Kaya ang biyaya ay para po sa pusong umaamin ng Panginoon. Kailangan kita. Di ba? Panginoon, hindi ko kaya kung wala ka. Di ba? Marahil may mga sandali sa buhay natin na sumubok tayong umasa sa ating sarili, di ba? Umasa sa tao, umasa sa sitwasyon, di ba? Pero sa huli, babalik tayo sa katotohanan ito. Diyos ang pinanggalingan ng tunay na biyaya. Kaya pag inalis ng Diyos o kapag inalis ang Diyos sa ating buhay, maaring may saya, di ba? Maaring merong mga kagalakan, pero ito ay panandalian lamang. Ngunit kapag kasama natin ang Diyos, kahit may luha, may lungkot, may problema, anuman ang iyong dinadala sa mga pagkakataon ito, kapag kasama natin ang Diyos, meron tayong pag-asa. Purihin ang ating Panginoon. Kaya si Jesus ang pinakadakilang biyaya. Kaya mga kapatid, kung may isang patunay na mahal tayo ng Diyos, yan ay si Jesus. Purihin ang ating Panginoon. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, di ba? Maraming mga broken families, maraming mga sugatan sa relasyon, maraming nawalan ng direksyon sa buhay, maraming bigat na kanyang nadadala. Pero si Jesus ay hindi natatakot pumasok sa ating magulong buhay. Si Jesus ay hindi natatakot pumasok sa ating mga buhay, anuman ang ating mga problema, anuman ang ating dinadala sa mga pagkakataon. Ito, lugmok ka, ang Diyos hindi natatakot pumasok sa ating buhay. Sabi nga, na sa Juan, sa 1 ang talata po ay 14, at ang salita ay naging laman at nananahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sabugtong ng ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Purihin po ang ating Panginoon, kaya hindi lamang nagpadala ng tulong ang Diyos. Siya mismo ang dumating. Praise God, to God be the glory. Kaya sa biyaya o si Jesus, ang biyaya na pumasok sa ating kahinaan, si Jesus, ang biyaya na nakisama sa ating mga sakit. Si Jesus ang biyaya na nagbuhos ng kanyang buhay para sa atin. Purihin ang ating Panginoon sa krus, di ba? Panood natin ang Passion of the Christ, kung paano ang Diyos ay inalapusta, kung paano ang Diyos ay inusig, kung paano ang Diyos ay niyurakan at kung ano pa ang ginawa. Sa krus, hindi lang kasalanan ang ipinako, kundi pati ang ating kahiyan, takot, at pati rin ang ating mga pagkakasala. Kaya napakaswerte natin sapagkat merong dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa pamamagitan po ng kanyang sakripisyo, tayo po ay napatawad, tayo po ay napalaya, at sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, tayo po ay binigyan ng bagong buhay. Purihin ang ating Panginoon, kaya ito ang biyayang hindi mauubos. Praise God. At ito ang biyaya sa biyaya. Kaya biyaya po sa gitna ng mundo ng pagsubok, meron tayong Diyos na malalapitan, meron tayong Diyos na nariyan sa bawat isa sa atin. Totoo po, marami pong krisis ngayon, di ba? Marami tayong pinagdaraanan ng iba sa atin nakakaranas ng financial problems, di ba?
nakakaranas ng health issues. May mga karamdaman, may mga cancers, may mga bato, minsan mental and emotional struggles. Sapagkat maraming ang ating mundo ay hindi na pabuti ng pabuti, kundi pasama ng pasama. Kaya halimbawa, may mga tao na nananalangin sa ating Panginoon, Lord, alisin mo na ang problema. Pero minsan, alam nyo, ang sagot ng Diyos, hindi ko aalisin, pero sasamahan kita. Praise God. Kaya tulad ni Pablo, hindi tinanggal ang tinik, pero dinagdagan ang biyaya. Sapagkat, sabi nga, pakinggan po natin ito na hindi nawawala ang biyaya ng Diyos kahit mahirap po ang buhay. Hindi nawawala ang biyaya ng Diyos kahit anuman ang ating kalagayan ngayon. Di po ba? Praise God. Kaya minsan, ang biyaya ay lakas para makapagpatuloy o magpatuloy sa ating buhay. Minsan ang biyaya ay kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. At minsan, ang biyaya ay pag-asa kahit wala pang sagot. Kaya ang biyaya ay hindi nangangahulugan na wala ka ng problema. Wala ka ng maranasang problema. Kundi ang biyaya ay nangangahulugan na may Diyos. Praise the Lord. Na may Diyos na kasama ka sa bawat problema mo. At kapag tayo po ay bumabalik sa Kanya, di ba kapag tayo po ay lumalapit muli, laging may naghihintay na biyaya. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya ngayong Pasko, kaya ngayong darating na Pasko, praise God, hindi lang regalo ang ipinagdiriwang, kundi si Jesus ang regalo. To God be the glory. Kaya halimbawa ngayon maraming magiging abala. Diba? Maraming mga nagsisibilihan na sa mga groceries, diba? Iniisip na yung ano yung kakainin sa Pasko, ano yung ihahanda sa Pasko, ano yung mga dekorasyon. Pero ang tanong po natin, may puwang pa ba si Jesus sa puso natin? Yan ang malaking katanungan. Kaya alam niyo po, biyaya po sapagkat meron pong home free global crusade, diba? Dito po ay napapakinggan natin at ang salita ng ating Panginoong Diyos, naliliwanagan tayo. At sa programang ito, di ba, bumabalik ulit, di ba, magtitiwala tayo ulit, magsisimula tayo muli, sapagkat narinig natin ang salita ng ating Panginoon, ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya wag lang natin tanggapin ang biyaya, kundi ito po ay ipamuhay natin. Amen. Praise the Lord. Kaya ngayong Pasko, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga viewers natin, ipinapaalala sa atin ng Diyos na ang biyaya ay hindi lang alaalang ipagdiriwang, kundi buhay na tatanggapin natin araw-araw. Amen. Kaya ngayon, mamuhay tayo na mayroong pananampalataya. Amen. Mamuhay tayo na mayroong pasasalamat o pagpapasalamat at mamuhay tayo na mayroong pag-asa. Amen. Kaya wag natin ipagwalang bahala ang biyayang tinanggap natin. Sa halip, hayaang ang biyaya ng Diyos ang umagos din sa iba at sa pamamagitan ng pagmamahal, pagpapatawad, at kababaang loob. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya ito po ang closing thought po natin, mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos ay narito ngayon. Hindi bukas, hindi kapag handa ka na. Ngunit ngayon, sa mga pagkakataong ito, ngayon ay mayroong biyayang ating Panginoon. Kaya anong dapat natin gawin? Lumapit tayo, tanggapin natin, at mabuhay tayo sa biyaya, sa biyaya. Purihin po ang ating Panginoon. To God be the glory. Praise the Lord. Biyaya sa biyaya. Alam niyo po, habang kumakain, biyaya. Biyaya ng Diyos talaga. Pero salita ng Diyos. Amen. Mateo 4:4. Hindi lang nabubuhay sa pagkaya ng tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na nagmumula sa Kanya. Amen. God is good all the time. Thank you for watching. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Senior po, 64, stroke nose, 6 na taon, at
DWD, 6 na taon. God bless us all.